Good day! For today's episode ng Fix It Dennis, ibabahagi ko sa iyo mga defensive driving techniques base sa aking kaalaman at pag-aaral sa pagmamaneho. Kaya samahan niyo ako as I try to explain everything while I'm driving. Okay, so mga ka-Fix It, alam ko hindi ito driving tutorial pero I'd like to take the opportunity na din para maipakita sa inyo ng actual yung kung paano ko i-perform yung defensive driving techniques na alam ko sa pamamagitan ng actual driving on the road kasi may pupuntahan akong lugar ngayon, so I would like to take the opportunity para ma-record tong video na to and ma-share ko sa inyo. Okay, so let's start mga ka-Fix It. So sa umpisa dito, halimbawa ito may share ako na katabi tayo sa kalsada ngayon, no? So tayo ay papasok na sa kalsada mula dito sa pagkakaparada natin, no? So pinatay ko na yung hazard ko kasi palabas na rin naman ako, no? So magsisignal muna tayo, titignan natin yung side mirror at saka yung rear view mirror natin kung may paparating sasakyan sa likod. And since wala naman, so magpuproceed tayo pagka lampas nitong tricycle sa harap. So magsisignal lang tayo, no, para ipaalam natin yung intensyon natin na lumabas sa kalsada. Lalabas na tayo ng subdivision. Okay, so unang-una sa listahan natin, obey traffic rules and regulations, no? Palagi nating sundin yung mga nakalatag na rules and regulations sa ating bansa pagdating sa kalsada, no? So marami yan, no? Meron tayong mga traffic lights, meron tayong mga markings, signages, speed limits, yan. So paalala lang na palagi natin itong sundin, no? At any given time of the day. So mapaaraw man yan, tanghali o gabi, madaling araw, palagi po natin sundin yung mga rules and regulations na yan para makaiwas tayo sa disgrasya. And it's a part of a defensive driving kasi hindi natin alam kung kailan na maaaring mangyari yung disgrasya, no? Walang pinipiling oras yan. So napapansin ko kasi kapag kayo mga patay na oras, lalo na kapag madaling araw, maraming mga motorista na hindi na sumusunod sa traffic rules and regulations, no? Kahit naka-red yung stoplight, dire-diretso, lumalampas sa speed limit. Yan, no? Kaya kung mapapansin niyo sa mga balita, dyan madalas nangyayari yung mga grabing disgrasya. Kasi kung madaling araw, hindi masyadong matraffic or napakaluwag ng kalsada. Kaya drivers tend to drive fast. Tapos biglang nagkakaroon ng problema pagdating sa intersection pag nagkasabay na yung parehong nagmamadali, at hindi pa sumusunod sa batas trapiko. So syempre bukod sa iwas disgrasya yon, iwas huli na din, no? Iwas abala. So always obey traffic rules and regulations. Okay mga ka-Fix It? Kagaya na lang dito, no? Nasa loob pa tayo ng subdivision, so may speed limit dito. Usually yan, yung ibang subdivision 20 kilometers per hour maximum, yung iba 10 kilometers per hour. So sundin natin yun. Not only because iwas tayo sa disgrasya, kundi para makaiwas tayong makadisgrasya. Okay? Okay, defensive driving technique number 2 na po tayo. Defensive driving technique number 2. Actually wala namang pagkakasunod-sunod dito, no? Yung number 2 natin, it's keeping the right distance. Yan. Distansya amigo. Kaya yung ibang mga truck, mapapansin mo sa likuran na meron silang tagline, no? Distansya amigo. Yan. So always keep the right distance. So depende sa bilis ng takbo, usually kung slow moving traffic, yan, so pwede na yung 1 car apart or 1.5 car apart. Yan. Pero kung mabilis ang takbo nyo on highway, usually 3 to 4 cars ang distansya sa sasakyan sa unahan. Hindi lamang yung distansya sa yung sasakyan sa unahan, kundi sa paligid na rin ng inyong sasakyan, no? Kaliwa kanan. Although yung likod hindi natin mamamanage yan, no? So
yung proper distancing sa ibang mga sasakyan. Kasama yan sa ating defensive driving techniques, no? So, manage space all around the vehicle, all around your vehicle para iwas disgrasya. Isa pa nga pala, no, huwag tayong tututok dun sa mga sasakyan, lalong-lalo na sa mga public utility vehicles or yung mga PUV like jeepneys, mga tricycles, mga bus, yan. Kasi they tend to tumabi ng biglaan sa kalsada pag may biglang pumara o pag may nakitang pasahero, yan, bigla-biglang tatabihan. So kung hindi tayo nakadistansya, maaari natin silang masagi or mabangga, no? Kung hindi tayo makakapreno kaagad. So para maging safe yung distance natin sa pagpreno sa unahang sasakyan, dapat always maintain na proper distance sa sasakyan na nasa unahan. Tingnan mo na sa kaliwat kanan, may paparating, so wala, pursin tayo. Yan. Okay, so yung driving technique natin, yung defensive driving technique natin, nasa pangatlo na tayo, number 3. It's looking further ahead. Yan, ito maganda to, looking further ahead. So eagle eyes and wide angle view. Okay, looking further ahead meaning hindi lang dapat nakafocus yung mata mo sa sasakyan na nasa unahan ng iyong sasakyan, no? Dapat malayo ang iyong tingin. Kumbaga about 3 to 4 cars ahead nung nasa unahang sasakyan. So malaki ang magagawa nun para sa iyong safety, no? Kasi once na nakita mo na huminto yung nasa panglimang sasakyan sa unahan, makakapag-react ka ng tama. Makakapag-react tayo ng kaagad, or makakapag-react tayo ng tama, no? Kung ano yung sunod nating gagawin. Kesa yung nakafocus ka sa sasakyan na nasa unahan ng sasakyan mo, so minsan magkakaroon tayo ng late na reaction, delayed reaction kumbaga. So para hindi naman sa advanced reaction pero tama yung timing ng reaction natin sa pagdadrive, dapat look further ahead. Okay? Merong isang scenario niyan, meron ako isang scenario na nakita, no? Actually nangyari yun sa boss ko. Yung driver niya, nagmamaneho sila sa expressway. Then malayo pa lang yung bus sa pinakaunahan ng pila. Siguro about mga 4 to 5 cars ahead. Nakita na ng boss ko na huminto yung bus na nasa pinakaunahan ng pila. Then nung huminto na tong sasakyan na nasa unahan nila, hindi agad nakapag-react yung driver niya. So muntik na silang mabangga, no? So yun yung mga instances na sinasabi kong napaka-kapakipakinabang sa defensive driving, yung looking further ahead. Okay? Tsaka isa pa nga pala, addition lang, kapag ka nakafocus tayo sa sasakyan na nasa unahan natin, we tend to follow it kung saan man siya magpunta. Halimbawa nagdi-drift siya pa kanan, so dahil nakafocus tayo sa kanya, hindi mo napapansin na nagdi-drift na rin pala sa pakanan yung sasakyan, no? So dapat kung looking further ahead tayo, yung focus natin hindi lamang nag-i-stay sa iisang sasakyan. Dapat lahat yan, sa unahan, sa gilid. Actually while I'm driving, ito kitang-kita ko yung sasakyan sa unahan and yung mga sasakyan na nasa pinakaunahan pa niya. And yung mata ko, meron din akong peripheral view dito sa aking kanan bahagi tsaka dito sa aking kaliwa. Then madali ko ring nakikita sa aking side mirrors, no? Just by glancing, no? Ayan, kung may paparating sa kanan at kaliwa, tataas ko lang din yung mata kong ganyan, kita ko na yung rear view mirror. So maganda na nakafocus yung center ng attention mo sa unahan, then ang igagalaw mo lang ay yung mga mata. Ayan, no? Okay. So saan na tayo? Ayan, ito another defensive driving technique. Maintain focus and always be alert. Ayan. So panatilihin lang natin yung focus natin sa pagmamaneho at palaging maging alerto, no, mga kabigsit. Alam nyo naman na napakadelikado na magmaneho na nahahati yung atensyon mo, no?
ka, you tend to lose focus. Ganon din yung emosyon, no? Yung emosyon mo habang nagmamaneho, malaking bagay din yan. Nakakawala ng focus yan, yung kapag ka masyado kang masaya, masyado kang galit, no? So, maganda na isang tabi mo muna yung nangyari kanina. Clear your mind. Yan. Clear your heart. Okay? Para habang nagmamaneho ka, nakafocus ka at kalmado. Yan. Kasi, kapag ka-focus ka at kalmado, ayan, kasama na dyan yun yung pagiging alerto, no, sa kalsada. Tapos makakapag-react ka ng tama. Hindi delayed reaction. No? At hindi, kumbaga, kumuhayaang maka-apekto sa'yo yung mga nangyari kanina bago ka magmaneho. Additional lang. So, don't be complacent, no? Kahit matagal na tayo nagmamaneho, huwag kang magpakakampante, no? Kasi napapansin ko, lalo na sa mga matatagal nang nagmamaneho, they tend to lose focus, no? Masyado ng kampante kapag nagmamaneho. Actually, I'm guilty pagdating sa usapin na yan, no? Dati ganyan ako, pero ngayon na-maintain ko na yung focus ko sa pagmamaneho. Pero dati talaga, nung matagal na ako nagmamaneho, no? Masyado akong nagiging kampante, kaya nawawala yung focus natin. Okay? So, next natin, preventive, next natin sa defensive driving technique, use signal lights properly. Ayan, so palagi natin gagamitin ng tama yung mga signal lights natin. Hindi lamang yung left turn signal light at right turn signal light, pati yung mga blinkers natin, high beam, low beam, yan. Gamitin natin na sila ng tama. Siyempre, provided na working ng tama lahat ng mga ilaw natin, no? Na nag-high beam siya, naglo-low beam pag kinakailangan. Ganun din yung reverse light natin. Dapat umiilaw yung pag nagre-reverse tayo. Kasi part yan lahat ng safety sa ating sasakyan, no? Okay, so may sasakyan man o wala, palagi po tayong gagamit ng signal lights para kapag kinakailangan, hindi po natin ito makakalimutan. Kasi minsan, pagka hindi ka gumagamit ng signal lights, tapos nakasanayan mo na hindi ka gumagamit, pagdating nung time na kailangan talagang gamitin dahil may sasakyan na sa likuran mo, may sasakyan sa unahan mo, pag hindi ka nakapag-signal, maaari kang madisgrasya. Okay? Okay, so next sa ating defensive driving technique ay correct overtaking maneuver. Ayan. So yung tamang pag-overtake sa ibang sasakyan. So kung manonood ka sa YouTube ng mga kamote drivers, yung mga accident, no? Marami kang makikita doon na incorrect or improper yung kanilang pag-overtake, kaya sila nadidisgrasya. So napaka-importante na kapag overtake tayo, malaman natin at makita natin kung may paparating na sasakyan, no? Bago tayo mag-proceed sa ating pag-overtake. Huwag mo rin gagawin yung may umu-overtake na sasakyan tapos susundan mo yung umu-overtake na yon. Kasi mamaya, pag sinundan mo yon, tapos nakabalik siya sa linya, ikaw, may kasalubong na pala. Mabubulaga ka ngayon at magkakabanggaan kayo, no? So, delikado yun. Dapat look, evaluate, and then proceed. So, tignan mo muna yung overtaken, kung may kasalubong na sasakyan, mabilis ba yan? Kakayanin mo ba na kung makapasok ulit sa linya bago ka abutin ng isa pang sasakyan? No, evaluate mo yan. Madali yung matatansya ng mga matatagal ng drivers. Medyo mahirap yan para sa mga baguhan pa lamang. Pero just to be safe, mga ka-fix-it, mas maganda wag ka na lang overtake kung merong sasakyan na paparating, no? Dun sa overtaken mong lane, no? Para just to be safe. So tandaan mo yon, look, evaluate, and then proceed. Okay? Huwag bumuntot sa ibang sasakyan na nag-overtake. Okay? So next natin sa defensive driving technique, don't overestimate other drivers. So
huwag nating i-overestimate yung ibang mga driver sa kalsada dahil hindi po tayo pare-pareho ng iniisip, hindi rin po tayo pare-pareho ng karanasan at kaalaman sa pagmamaneho. So huwag mong iisipin na mapiksit na porque ikaw ay isang defensive driver, is defensive driver na din yung ibang mga kasabay mo sa kalsada, no? So staying alert and prepared for others to make mistakes is an essential defensive driving technique. Yan, tandaan mo yan, no? So always be prepared sa pagkakamali ng ibang driver, para kapag ka nasa isip mo yan, ikaw ay magiging prepared sa kung anumang pagkakamali ang gagawin nila, at makakagawa ka ng paraan or solusyon para hindi ka ma-involve sa isang disgrasya, no? So napaka-importante yan, tandaan mo yan, katiksit. Bukod doon, syempre wag din naman nating mamaliitin yung ibang drivers, no? Itrato natin sila na kapareho natin, motorista din, no? Pare-pareho lang po tayo. Public utility vehicle man ang ating minamaneho o private utility vehicle, pare-pareho lang po tayong gumagamit ng ating kalsada, pare-pareho po tayong taxpayer. So wala po nating mamaliitin ang ating kapwa at wag din po tayong magmamataas. Okay? Okay, sunod na defensive driving technique natin. Use technology wisely. Ayan. Gamitin po natin ang teknolohiya ng tama, no? So unang-una na dito yung mga cellphones. Yan. Maraming guilty dito, gumagamit ng cellphone habang nagmamaneho. So wag po natin gagawin yan. Although may dinanamig akong phone dito mga kapiksit, pero at one glance lang. Don't text while driving, no? Yan ang delikado, no? Nag-text habang nag-drive, tapos may hawak yung cellphone dito at nakikipag-usap sa telepono habang nagmamaneho. So yun po yung mga delikado. Pero hindi po yung may mga tablet, yan. Maraming mga gadget ngayon na ano, no? May convenience yan, convenience at kaluwagan na hatid sa ating pagmamaneho kung gagamitin po natin yan ng tama. Meron din naman yung naglalagay ng ano dito, no? Parang LCD monitor dito sa dashboard. So minsan nakikita ko may mga nanonood dyan ng mga movies or something. Okay lang naman yun kung ang nanonood lang is yung passenger mo, pero kung ikaw as a driver nanonood ka din doon, no, habang nagmamaneho, no, ganyan ka ng ganyan, so delikado po yun mga kapiksit. Huwag po natin gagawin yun. Pwede yun kung ano, no, para sa pasahero, pero kung ikaw nagdadrive, focus ka lang sa pagdadrive. Avoid any distraction habang ikaw ay nagmamaneho. Okay? Isa pa nga pala, pagdating dyan sa defensive driving technique na yan, set preventive maintenance plan, no? Schedule PMS. So magagamit natin yung technology yan, yung mga gadgets natin para makapag-schedule ng mga PMS ng ating sasakyan, no? Makapag-set tayo ng mga reminder sa ating phone, sa ating tablet. So malaking bagay yun para sa maintenance ng ating sasakyan. Part din yan ng defensive driving technique. Okay? Ayan. Sunod sa ating defensive driving technique, be generous on the road. Maging mapagbigay po tayo sa kalsada. Okay? Maging mapagbigay. What do I mean by this, mga kapiksit, no? So halimbawa, may papasok sa linya mo, nakasignal na siya, pagbigyan mo na. Huwag na po tayong magmamatigas na para bang pagmamay-ari natin yung kalsada na ayaw nating magpa-overtake o ayaw nating masingitan sa ating linya. Kung nasa maayos na posisyon naman siya at nag-signal siya ng tama, so pagbigyan po natin. Ganon din po yung pagpapasok sa kalsada, nakasignal naman, nakalabas na yung uso ng sasakyan, no? Tignan mo yung likuran mo kung may mabilis na paparating. Kung wala naman, hintuan mo, pagbigyan mo siyang makapasok dahil nakalabas na yung uso niya. Hindi yung nakikita ko kung sino sa iba, nakalabas na nga yung uso na papasok sa linya, iilagan pa niya yun, no? So delikado po yun. So palagi po tayo maging mapagbigay sa kalsada, no? Turo din sa akin ng aking ina na ang nagmamataas ay ibinababa at ang nagpapakumbaba ay itinataas. So yan, lagi kong tinatandaan yan habang ako ay nagmamaneho.
Tandaan mo din yan, ka-fix it, okay? Okay, sunod sa ating defensive driving technique, anticipation is key. Yan. So, kakayahang malaman ang sunod na gagawin ng ibang driver, no? Ito ay isang skill that is developed with more time and experience on the wheel. So, madali itong magagawa ng mga driver na matatagal na nagmamaneho, kagaya ko. Pero kapag kabaguhan ka pa lamang, medyo mababa pa yung skill of anticipation natin sa pagmamaneho. So, ingat, magdoble ingat, triple ingat sa pagmamaneho. Don't go beyond your limits sa pagdadrive. So doon tayo sa safe side, okay? Okay, next natin sa defensive driving technique, have an emergency plan. Okay? So meron po tayong backup plan. Dapat kung meron tayong plan A, meron tayong plan B, at meron tayong plan C. Okay, knowing what to do in case of an emergency. Ayan, no? What to prepare or who to call kung may biglang mangyaring di maganda or may mangyaring disgrasya. So dapat meron tayong nakahandang mga telephone number or cellphone number sa ating sasakyan, sa ating cellphone para alam natin kung sinong tatawagan just in case may emergency mangyayari. Okay, mga kapiksit. Nalalapit na po tayo sa ating destinasyon. So okay, nakasignal na. Okay. Okay. Nagmask ako kasi baka magbubukas ako ng bintana dun sa guard. Okay, so next sa ating defensive driving technique, huwag papatol sa mga kamote. Okay, so huwag natin papatulan yung mga kamote sa kalsada, no? Halimbawa na-overtaken ka, medyo alangan yung pagkaka-overtake sa'yo, hayaan mo na lang, pagbigyan mo na. Hindi kawalan sa'yo or hindi ka bawasan sa iyong pagkalalaki or sa iyong pagkababae kung ikaw ay ma-overtaken, no? So, hayaan mo lang sila, palampasin mo na lang, pagpasadyos mo na lang. Huwag mo nang papatulan kasi it's not worth it. Isipin mo yung pamilya mo, yung asawa at anak mo, kung sino mga family member na meron ka, isipin mo sila na naghihintay sa'yo na makauwi ka ng ligtas, no? Ako, I'd like to post a picture minsan. Dati sa aking sasakyan, dito may picture pa ako ng aking pamilya, no? Pero ngayon kasi meron na sa cellphone. Kung sa cellphone na lang ako tumitingin, no? Kapag kami nangyayari sa yung ganun, tingnan mo yung picture ng family mo, no? Para makalma ka, mag-sign of the cross ka rin, magdasal mo na lang, or huminto ka muna sa isang tabi, huminga ka ng malalim, no? Para kumalma ka at wala nang mangyaring hindi maganda, no? Sa'yo at sa iyong sasakyan. So huwag na tayong papatol sa mga kamote. Okay, tandaan natin yan, mga kapiksit. Okay, at kagaya na palagi ko sinasabi, no? So walang sino man ang pinanganak na magaling. So para gumaling tayo, kailangan natin ng sapat na panahon at pagsasanay upang maging magaling tayo sa anumang bagay. Okay? Defensive driving technique, yung isa nga pala sa pinaka-importante at dapat na una kong sinabi kanina, is wear your seatbelt, no? Palagi po tayo magsusuot ng seatbelt kapag tayo ay nagmamaneho. First po yan sa ating listahan ng ating defensive driving techniques. Okay, mga kapikset? So kung meron pa kayong alam na iba pang defensive driving techniques na hindi kasama sa mga nabanggit, wag po kayong mahihiyang mag-post ng inyong comments at inyong suggestions sa baba na ng video na ito, mga kapikset, no? At pag-usapan natin yan. Okay? So maraming salamat sa panonood. See you again on our next episode ng Fix It Dennis. So yung pinag-uusapan nga pala natin kanina is defensive driving techniques. So dahil dyan meron akong kinumpose na maiksing kanta na nais ko sanang i-share sa inyong lahat.
So here it goes, no? Sana ma-appreciate nyo. So pagpasensyaan nyo na, hindi ako singer pero susubukan ko. Here goes nothing. Para sa inyo to mga ka-fix it. Yeah, yeah, yeah. Fix it Dennis in the house. FID. Kalimutan mo na yan, palampasin mo na lang. Huwag nang habulin pa, dapat ay itawa lang. Ang problema sa kalsada, di dapat iniinda. Hayaan mo silang, sila na ang mauna. Sabi ko naman sa'yo, normal driving lang tayo. Pagdating sa stoplight ay magpapang-abot din kayo. Kaya't huwag nang habulin pa, para iwas sa disgrasya. Break it down, FID.